Podcast! Ang saya-saya ngayon! Woohoo! Good morning everyone! Grabe, ito po ang special edition to para sa akin. Yes, Yan. Okay, so good morning everyone. Sit back, relax, tag everyone na lahat ng gusto nyo makarinig ng kwento, financial illiteracy at higit sa lahat, yung marirelax. Marirelax ang bulsa mo at ang utak mo. Yan. Okay. Brother, welcome! Yes. Yun, welcome po each and every one of you. Mga easy buddies natin to mga brother. Ito po yung pakikinggan nyo ngayon. This is something na talagang nakaka-excite. And hindi lang kayo may excite but madami po kayo matututunan. Kasi what you're about to hear right now, guys, this is 15 years of experience in our company, brother. Kaya ako naniniwala ko, brother, if you want to become successful, you have to listen to successful people. Diba? Oo naman. And 100%. sa Easy Podcast, lahat po ng giniguest natin is mga successful people. Kaya makinig kayo. Madami kayo matututunan. And sobra. Ito pong guest natin, brother. Okay. Intro na ba natin kasi na-excite na ako. Ito konting konting intro lang. Itong taong ito napakataas na uri. Napakataas na uri ito. Oo. At saka ito, Brad, ito yung Pinakamayaman sa kahit i-google pa, brad. Kahit i-google nyo pa, grabe, Kahit i-google nyo pa, lalabas ang pangalan nito. Oo, brad. Isa to sa mga nagte-trending dito sa empowered consumerism. Kaya bago natin tawagin, don't forget, i-like nyo na po at saka share nyo na to sa lahat ng mga kagrupo nyo. So, Sir Jason, wag na natin patagalin. Yes, without further ado, let's all welcome sa Easy Podcast, Mr. Mike Macorojo! Hey, yes! Good morning! Good morning! Thank you, Sir Jason, and thank you, Sir Ian. si Ian. Ang gwapo mo kasi. Yeah. Alam mo, tuwing makikita ko to Sir Ian, tumataas ang feminine side ko eh. Yeah. Ang pogi eh. Ang ganda ng katawan, ibang klase. Well, salamat to. Ako ang guest nyo ngayon at marami tayong maibabahagi sa mga distributors. At makinig po lalo yung mga baguhan. Yan. Kasi ang marinig nyo ngayon ay journey ko. Yes. Dito sa Empowered Consumerism, almost 15 years. Wow. So, itong maririnig nyo at mga nangyari sa akin, mangyayari din talaga sa inyo. Tama. Ang requirements lang, kailangan tumagal ka sa race na to. So, Tama. marami kasi nag-google dito, pag sumali, ay mag-quit, ay umali. Ako, mindset, from the first day ko, hanggang dulo, sasamahan ko ang company. Sasamahan ko si Doc Ed. Yun ang Yan. mga Ayan. pero bago tayo magsimula, Nag-iinit agad, sir. Nag-iinit agad. Shoutout ka muna. Shoutout ka muna sa mga viewers natin. Ang dami kasi nagpapa-shoutout ngayon. Actually, kanina... Isa pa lang pa, mainit na eh. kanina, nag-message tong leader ko Yeah, sa yeah. Krami ngayon ay nanonood ang ating mahal na PNP chief. Wow. Yan, si General Sinas. Wow. And siyempre yung si Colonel Tuanyo na Mrs. ni Hasmin Tuanyo. Yan yung mga grupo ko na sobrang lakas. Wow. Nanonood Oo. Brad, medyo umingat-ingat ka. PNP chip ng nanonood ngayon. Bawal pala mag-joke ngayon, brad. Yari tayo dyan. Sa akin Brad, kasi. yung shoutout pa lang, alam mo, mataas na klase ng nilalang na to. Ibang uri yan, Brad. Ibang uri. Actually, maraming mga colonels dito na nanonood kasi alam mo, itong aking bilas, colonel dito, batang-bata, isa sa mga fans ko yan eh. Iba. And then, syempre, ito, i-greet ko lang, lahat ng D7, sa grupo ng D7, ng Africa, ng Europa, ng Canada, ng Amerika, literally, the 7 continents of the world. Wow. Ayan po, lahat ng D7, shout out po kayo dyan. Yes. Thank you Pangalan sa pa lang, panonood. D7 na, Brad. Alam na. Ano ba ibig Dominating. sabihin ng D7, sir? Pag sinabing D7, dominating 7 continents. Wow. Worldwide talaga. No? Worldwide yan, oo. Sir, batiin ko lang, nanonood si Coach Helen Alina. Ay, Happy happy birthday! birthday! Woohoo! Kay Coach Helen. Happy birthday to you! Bakya naman! Yan. Sir, Sir Jason, baka may gusto kang batiin. Yan, so, syempre, yung laging nandito,
yung taga Baguio, si Ma'am Virgie, yung Yun. taga Taiwan na si MJ. Ayan, lagi naman yan nanonood yung mga yan. Hello po, good morning. Makinig po kayong mabuti kasi ang dami po nating Yes. matututunan. Kanina pa lang sa backstage, kami ni Brother Ian natututo na. Tama. At ano, 'di ba? Talagang kumbaga taas na uri talaga 'to, Oo, Brad. Brad. Ibang level 'to. Yung tagline na pinakamayaman, hindi talaga eh. Hindi lang sa tagline, in real life talaga. Kahit si Google, kahit si Google nag-bow down, kahit ito search nyo po, i-search nyo, totoo. Google nyo Totoo yan. Pwede, yan. i-Google mo Oo, pa. Google nyo Google nga. mo ba? Lalabas talaga yan. Alam mo ba kung sino kaya ko nalaman yan? Kasi itong si Carlo Buenaventura, tuwing magkikita kami, hawi-hawi, ayan na ang pinakamayaman. Sabi ko naman sa kanya, ang liit ng income ko compare sa'yo. Pero hindi, ikaw ang pinakamayaman, ganun siya ng ganun. Noong mga third time, sabi ko, ba't ba ako tinatawag ng ganun? Hindi mo ba alam, pinagkakaguluhan niya ng mga downlines namin. Yung video mo sa YouTube, search mo. Sinerch ko, nakita ko nga, Kaya alam mo, naging lokohan dito. Ay, noong nabubuhay pa si Sir Francis, si Doc Ed, si Sir John, kaharap ko, nasa Maldives kami. Sabi ko, Sir, Doc, alam niyo ba kung sino pinakamayaman sa Global? Hindi naman po kayo eh. Ako po. I-search nyo pa. Tawa na tawa, Sir Francis. Sabi ko, talaga, oo nga. Iba. Kaya nagbiruan namin yun. Iba. Yun ay dahil sa speech ko, sir. Kasi Naalala ko yun. yung naging guest ako ng 8th year anniversary sa Araneta Coliseum, Yes. yung banat ko kasi doon, isa sa pinakamayaman na ginawa ng Inglobal. Ang ginawa ng Google, tinanggal yung isa. Ginawa ng pinaka. Sabi ko, pambihira, mauutangan ako nito. Brad, yung intro niya Oo eh. Naalala ko yun Nandun ako sa harapan niyo. Ako po si Mike Macron. Mo, Brad. Paano yung pala? Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, sa lahat na ngayon lang ako marinig, magpapakilala po ako. I'm Mike Macron. Isa sa pinakamayaman na ginawa ng Empowered Consumer. Lupit. Ay, ang lupit ng Google, tinanggal yung isa. Kaya tuloy, siya na ang pinakamayaman. Pinakamayaman. Yan ang malupit. Lupit. O siguro, umpisahan natin to. Saka ba, background mo, Brad? Tama, ganda. Konting, para alam naman nila. Lumaki ako sa kumbento, sir. Wow. Religious life talaga. Kasi dati, monastic life, nakapag-practice ako ng anong tawag dito, yung Benedictine rules. So, ibig sabihin, a monastic life talaga yon. Nandun yung prayer life, alas 4 pa lang, nagpe-pray ka na. Wow. Tapos every morning. Tapos yung mga moment na ako yung tagatugtog sa simbahan. Wow. Kasi natuto akong magpiano eh. O, church organ, gano'n. Tapos nagkaroon ako ng desire na ibigay ang sarili ko sa Diyos. Pero naramdaman ko, nung realization ko, kailangan ako ng family ko. Kasi financially, hindi ganun ka-stable. So, kumuha ako ng economics. So, nakagraduate din naman ako ng economics, sir. Alam mo naman ang economics, yan, pang mataas na uri na kurso. Hindi ka makatapos ng course na yan kung hindi ka napainom ng birdseed ng nanay mo nung ikay bata pa. Puro numbers yun, sir. Tsaka puro numbers. mga graphs, ganyan, Oo. mga analysis. Natapos ko din naman. Kaya pag nakita mo yung transcript of record ko, mapapaganito ko talaga, wow, puro tres. Hindi, mataas yung grades ko. Mataas naman. Pero imagine mo, Brad, sabi niya, muntikan na maging pari ito. Di ba? Imagine mo, isang Mike Macron. No? Oo. Tapos sir, ang nangyari, nung nakatapos na ako ng economics, trabaho agad ako. Naging auditor agad ako ng isang company, Tagaytay Highlands. Wow. So alam mo naman doon, matataas na uri din doon. Kasi doon ang mga tao, kami lang nagtatagalog, kami mga empleyado. Oo. Kasi doon lahat ng mga presidente, alam mo naman, grupo ng mga mayayaman talaga. Tama. Tsaka doon, no cash, lahat sila, may numbers sila. Wow. Tapos maya-maya nakakita ka na sports car doon, nakagaganda. Tapos helicopter doon, bumababa. Wow. Kami mga empleyado roon, yes ma'am, yes sir, ganun. Pero naramdaman ko, teka muna, malit sweldo dito. kaya ako, sabi sa akin ng kilala kong manager sa SM, nasa SM naman ako, apply ka. Ang problema sa SM, pag-apply ko, sabi ko, igalagay niyo ako sa accounting. Kasi ang background ko nasa audit sa finance department. Ang sabi sa akin, puro babae lang daw doon. Sabi ko, ano lang trabaho ang gagawin niyo rito? Pwede daw ako maging stockman.
O kaya ay ano yung checker. Checker. So sabi ko, hindi ko po gusto ng trabaho yun. Hindi na lang po, wag niyo na ako interviewin. So after umuwi na po ako ng bahay, yung pala pinasa yung papers ko sa head office. Tapos yung head office na yun ng SM ang nangungulit sa akin at binibigyan ako ng posisyon, customer service supervisor. Wow, Gandang pang mataas pakinggan na mo rin, uri yan ah. Kasi siyempre, di ba, nilalagay sa customer service department, gwapo, magaganda. Kaya simula nung Sir Ian, tumaas ang confidence level ko. Talagang totoong gwapo pala talaga. Oo naman. Oo naman. Di mo napansin, no? Tingnan mo naman, ba't di mo napansin talaga namang pinagsama-sama yung mga... Ay, oo. Kasi Diba? piling-pili yan. Yung mga, yung mga mag-host, kailangan daw talaga gwapong-gwapo. Mataas na uri. Kailangan mataas na uri. Nakakahiya naman, di ba? Oo, Pero umano talaga yung level of confidence ko noon. Tsaka sa totoo lang, sir, sa lahat na nanonood ngayon, hindi ko po talaga nararamdamang pangit ako eh. Oo naman, di ba? Hindi, gwapo Oo, talaga. tsaka- Pili ko, gwapo talaga ako. Wala namang create si Lord na pangit Oo, eh. tama. Grabe ka naman, bro. Oo. Yung iba lang talaga sir, exotic. Oh, yan. Saka minsan akala nila ay pangit sila, lalo yung mga Pinay na yung kulay nila akala nila pangit. Sa totoo lang, pangit lang sa paningin ng mga kapwa Pinoy. Kumbaga mali lang ang market mo. Tama eh, no? I-market mo sa iba, maganda ka eh. Sa lugar din talaga Oo, sa totoo, lugar. Totoo yun. Depende sa pagmamarket yan eh. Tama eh. Kaya dapat matalino tayo sa marketing. Iba talaga to. Marketing na, economics pa eh. Di ba? Tapos ayun, alam nyo ano nangyari doon? Nung kumikita na ako sa Empowered Consumerism, may pang-enroll na ako. Alam mo ba, tinapos ko pa rin. Nakagraduate din ako ng Theological Studies sa SBD Seminary. Grabe, theologian pala. Natapos ko Malalim. yung missiology, mga Holy Scripture, Christology, Mariology, mga ganyan, mga Torah, mga ganun. Torah. Marami yan, sir. Sometimes sabi ko, kasi dumating sa point na nagbibigay ako ng mga recollections. Yan, nung wala pa ako sa Empowered Consumerism, even ako nasa SM na noon. Nung naano ako sa SM, maganda naman eh kasi batang-bata ako, supervisor agad ako. Tapos yung mga rank and files ko matatanda na sa akin. At lahat ng rank and files ko mga mga lahat graduates yan. Sir, nasa customer service department. Tsaka may tsura nga talaga, sir. Mga antatangkad, mga gwapo, mga lalaki. Tapos ang bisor nila, cute naman talaga. Yeah. Isa lang napansin ko doon, sir. Lahat ay binuhos ko. Binuhos ko lahat ng pagtatrabaho ko. Pakikisama sa co-employees ko, co-supervisors, lahat. Pero at the end of the day, compensation eh. Compensation wise. Oo, kasi dapat kasi yung compensation and happiness, balanse. Wow. Kasi kahit anong laki ng kinikita mo at hindi ka happy, ay baka alpasan mo eh. Kapag ikaw naman ay happy lang, tapos hindi ka compensated, teka, baka alpasan mo rin kulang. So, paano babalansehin? So, hindi na ako compensated. Kasi lumalaki na yung obligation ko. Oo, tama. Oo, kasi natututo ka naman ligaw noon eh, di ba? Ayan. Ito yung kinikwento niya, sir. Nung nagtatrabaho siya sa SM, 3 girlfriend niya. Oh, di naman. Sorry, ibang guest pala yun. Ibang guest pala. Ibang guest. Sorry. Hindi ako yun. Di ba na? Sorry. Ba't umayos ka? Sorry. Pero hindi, sa totoo lang, sir. Ngayon, nagsisisi nga ako ng konti eh. Bakit? Kasi nung customer service ako, syempre, bisor ka. Tapos batang-bata. Ako lang yung bisor na lalaking, ang bata talaga. Gwapo pa. Oo, tapos lahat ng mga kababaihan dyan, syempre marami, di ba? Mga nagkakakaras sa'yo. Kaya lang hindi ko mapatulan. Bakit? Kasi supervisor ako eh. Bawal daw eh. Nagsisi ako. Aalis din pala naman ako. Sana'y kaliwa, kanan, harap. Siyempre ito. Yari na yan! Pero hindi. Gusto ko kasing ma-experience yung sa telenovela na nagsasampalan ng mga babae dahil sa'yo. Ay, hindi ko lang nagawa. Pero siguro niligtas ako ng Diyos. Yes, tama. Kasi kung hindi ganon, masisira tayo eh. Tama. So, dinala ako dito sa Empowered Consumerism. Sa totoo lang, nung dinala ako dito, sabi ko, yayaman nga kaya talaga ako dito. Papapalapalakpak yung mga tao. Hindi naman ako sanay ng ganun. Siyempre, formal ka. May pino-project ka na personality pag supervisor ka, di ba? Tapos, alam mo ba yung pagkakapasok ko sa Empowered Consumerism, kikinig ako ng seminar na ganyan. Tapos sabi ko, one day, nung nakaupo ako, sabi ko, one day, magiging speaker ako dito. Wow. Pinangarap ko na sir yun, one day, makikilala ako dito.
Kaya ang ginawa ko, alam mo, tip ko po ito sa mga nagsisimula. Yan. 2 weeks, wala akong ginawa, kundi umattend ng seminar kung sino-sino ang Wow, 2 speaker. weeks? Nagte-take down note ako. Tapos tinitingnan ko sila. Walang joker. Walang Wala, joker. Walang joker noon eh. Puro seryoso. Oo, eh. Sabi ko, gagawa ako ng kakaiba dito. Yun. Kaya nagkwento ako ng kung ano-anong kwento. Mula sa lolo, lola, nana. Doon po ako nakilala eh. Kasi kailangan daw sa network marketing, kailangan meron kang tinatawag na sticky factor. Sticky factor. Oh, ano ba ang meron sa'yo? Yan. Ako ang ginamit ko, yung mahilig ako mag-joke. Kasi ang dami kong libro tungkol sa jokes. Akala ko noon, yung mga binabasa kong jokes hanggang doon lang. Yung pala, magagamit ko sa pagyaman ko. Wow. Oo, kasi nakapagpasaya ako ng mga tao eh. Ang mga tao dito sa Empower Consumer, dito sa 7th floor noon, tawanan ng tawanan talaga. Sabi ko, ngayon lang ba ako kayo nakarinig na abnormal na speaker? Pero totoo yan, bro. Abnormal. Nakasama ko to kung saan-saan. Nakasama ko sa Baguio, kasama ko sa Hong Kong. Yan, Diba? hindi ko makalimutan yung Hong Kong natin. Saya ng Hong Kong namin. Pasyal bro. kami ng pasyal doon. Kaming dalawa lang. Ikot kami ng ikot kung saan-saan. Oh. At higit sa lahat, ang sarap kasama ni Mike. Bakit? Masyadong makajos, Brad. Wala talagang tinitignan na ibang babae. Iba talaga ang tingin. Wala. mo. Ano tayo? Faithful tayo, di ba? Oo. Hi, Jana. Hindi, naka-live kasi. Kaya ganyan. Hanggang tingin na lang tayo, sir. Bawal tumitig. Tingin lang. Wow. Tsaka hindi, ano po yun, normal yun. Natitingin ka. Kasi even si Mrs., alam niya yan eh. Basta pag nakakita tayo ng magandang babae, sexy sa daan, pag tunay ka lalaki, titingnan mo talaga yun. Kaya nga, sa mga nakikinig po ngayon, ito, usapin po ng ng pagne-network. Yan. Mahalaga to, masabi ko. Yeah. Titigan mo, Brad. Kasi Titigan ganito mo. yan. Close up. Sa mga mag-asawa o mag-boyfriend ngayon na sa easy at sabay na ginagawa itong negosyong ito, please lang, wag kong masyadong silosa yung mga kababaihan. Kasi kami, natural namin, pag nakita kami ng sexy, titingin talagang ganyan. Oo. Ayan. Kasi, nature na lalaki yun. At higit sa lahat, lumilinaw ang mata ng mga lalaki. Tama. Yun ang vitamins natin. Eh. Saka dapat maging masaya. Vitamin C, Brad. As in literal C. Literal. Joke talaga. Ay, ito. Shout out muna tayo. Yeah, shout out muna tayo. Ayan. Shout Ay, out. ito, nag-message. Shout out sa, yung pinaka bagong grupo ko. The Kingmakers. Wow. Yan, nabalitaan namin yan, sir. King Fortuna. Yan, Sarah. Salamat sa Diyos. Welcome to Empowered Consumerism. Yes. Tsaka welcome. kakaiba itong story ito kasi hindi ko to ni-recruit. Yan. Ako talaga ang hinanap. Yun. Yun. At ang sabi, masaya raw sa seminar ko. Tsaka, cute daw ako. Yan. Bro, yan ang nagagawa ng Google. Yan, Oh, yan. Pag ginugel Talagang hinanap Branding, talaga. Brad. Branding. Yan, no? Ayan, si Dr. Pearl, nandito. Hi, Doc Pearl. Ayan ang aking mga kapatid, si Christy, si Richard, tsaka si Nani. Uy, hello po, hello. Diba, mga kapatid Kayo ko na yan. next dito. Naka-line up na yung mga yan. Tapos, ayan, sina Mylene. Marami to. Basta hindi ko na kayo may isa-isa, mga kapatid. Oo. Ayan. Okay. Meron din dito, sabi ni Bing, Mary Jean, sabi niya, ito gusto ko, masaya. Di ba talaga pag si Sir Mike Ayan, ang no. bisita Ito, Brad, may natin? humugot, to. Amifer. Suguwitan. Sana all faithful. Yan. Lahat naman talaga eh. Oo naman. Ano naman yan, kailangan ay binabalanse natin. Sa negosyo natin, syempre lahat kausap mo yan eh. So for the purpose of business, kailangan na intindihin natin na yung trabaho. Kasi ako, pasalamat talaga ako, yung naging misis ko ay maayos ang pag-iisip. Kasi pag yung selos ay umiral, buwisit yun eh. Buwisit sa negosyo tama, yun. tama. So hindi, nagiging ugat yun ang pagkakagalit. Ako, very, very thankful ako na binigyan ako na napakabuting asawa, na mga magagandang At anak. batang asawa, Brad. Yes, oo naman. Tsaka si Mrs. is a nurse. Wow. Tapos sabi ko sa kanya, wag na siyang mag-nurse, tulungan niya na lang ako sa mag-network. Kasi ang nangyari po, sir, nung nagplano po ako, ganito, para malaman ng lahat, paano ba yung transition ko? Yan. Kasi may transition po from employment, napapunta ako sa Empowered Consumerism. Yes. Yeah. So, way back 2007, nakatin ako ng seminar at nagustuhan ko, susumali agad ako. At during that time, wala akong girlfriend.
Kaya ang tip ko nga habang nagsisimula foundation, huwag mo na makipagrelasyon kung binata o dalaga ka. So ang ginawa ko po, ginol ko yan. 2008 hanggang 2007 ako sumali, 2008, 2009, hindi ako makikipag-girlfriend. So todo ako noon, talagang pagbibuild ng network, todo, hataw dito, hataw doon. Na meron niyang moment na pupunta ako sa Bicol, tapos mamayang madaling araw, kailangan bumalik ako at habulin ko yung flight ko papunta sa Cebu. Mga ganyang parte. Tapos sobrang pagod ko noon. Tapos nung lumalaki na yung income ko, 2009, sabi ko ready na ang puso ko na i-open sa pag-ibig. Yun. Wow! Yung mga ganyan. Talagang planado. Planado, no? Planado, sir. Planado. Planado talaga yon. Kasi may pera na ako. Mm-mm. Kasi nakakahiya na makipag-girlfriend ka, wala kang pera. Tapos nangingi ka pa ng pamasahe sa nanay mo, nakakahiya yun. Di ba? Tama, no? Hindi pwede. Nakakahiya. Tsaka hindi, ang ginol ko agad kasi noon, kailangan ako mag-resign. Kasi na-compute ko na walang mangyayari kung hanggang dito lang ako. So, ang haba ng experience ko sa customer service, syempre lahat ng reklamo nakuha ko na eh. Sabi ko, pero hindi ako yung mayaman, hindi ako compensated. At hindi na rin ako masaya. Kaya ako pumapasok dahil sa sweldo. So, hindi ito maganda para sa growth ko. Kasi kailangan may growth ang tao. Sabi ko, ito empowered consumerism. Ano nangyari noon? Hanggang 2009. Noong 2009, kakabigay ko ng flyers. Sir, flyers talaga sa Jollibee. May nakita ako na grupo ng mga nurses. Sabi ko, gusto ko yumaman kayo. Kapal na mukha ko, sir. Diba? Imagine mo yun, di ba? And during that time, siyempre, lumalaki na yung income ko eh. So, makapal na yung mukha ko. Wala na sa akin yung mga negatibo. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta gusto ko kayo yumaman. Tapos may nakita ko isang maganda. Special. Sabi ko, wow, ang ganda nun ah. Tapos ngayon, pagtalikod ko, may kasama ko during that time, downline ko rin. Pagtalikod ko, sabi ko, mahal ko na yun. Love at first sight. Love at first sight. Tapos umattend na seminar. Pag-attend na seminar, wala naman akong balak ligawan, sir. Kasi syempre, magiging downline mo. Wala akong balak. Pero napansin ko, naintindihan nito ang trabaho ko eh. Bakit pa ako maghahanap ng iba na hindi makakaintindi sa akin na makaka-harmful pa? Wow. So, kinausap ko siya. Nanliligaw-ligaw. After ilang buwan, nagpupunta ako ng bahay nila. Tapos nakita ko yung parents ni Jana, napakababait. Kaya lang nakatira sa kampo. Sa Philippine National Police Academy. Doon sa loob. Nasa loob. Ang dami security. At ito malupit, may curfew. Every 10 p.m. dapat si Jana nandoon na. So, yun na nangyari. Hanggang naging kami. Alam mo, nung naging kami, sir, sabi ko sa kay Jana, Mami, give me 5 years to prepare. Wow. 5 years. Alam mo yung 2009, 10, 11, 12, 13, 14, hanggang doon. 5 years na yun. Sabi ko, ito yung moment na magtatayo ako ng bahay. Ito yung bibili ako ng mga sasakyan ko. Ito yung gagawin ko lahat ng preparation para sa wedding ko, para sa panganganak ni Mrs. Alam mo, wala talaga naging hassle doon. Kasi bago ako kinasal, milyon-milyon ang ginastos ko sa wedding ko. Wow. At tapos pagkatapos, wala akong naging sakit sa ulo. Kasi lagi kong kinikwento na ayaw kong mangyari sa akin yung nangyari sa mga kaibigan ko na kinakasal pa lang ay nagkakagalit ng both parties. Kasi sinasabi, tingnan mo yung mga kamag-anak namin, ang lalaki ng kuha, talagang mga patay gutom talaga. Ayoko na lang, sir. May ganun eh. Kasi experience ko, umattend ako ng mga wedding eh. Tapos yung mga ganyan, tingnan mo yung mga kamag-anak ng mga yan, may mga plastic talagang dala ko. Yung pag nawala yung isang kutsara, ganyan talaga ugali ng pamilya. Ayaw ko. Iyari tayo dyan. Tsaka hindi, kasi noon, syempre, top earner na ako ng empowered consumerism. Siyempre, nahihiya naman ako na nasa ordinary venue lang. Siyempre, tsaka nandun si Doc Connie. Alam mo naman si Doc Connie. Mataas na uri yan. Tsaka, sa pagmamahal ko sa empowered consumerism, alam mo, ginawa ko talagang pangalawang magulang si Doc Ed at si Doc Connie. Wow. Kasi to say thank you. Kasi yun ang sinabi ko noon. Sabi ko, salamat sa Diyos, nakapagpakasal ako ng ganito. It's because of your idea. Sa totoo lang, ako po, malaki yung pagtanaw ko talaga ng utang na loob. Kasi nakikita ko si Doc, yung mga may-ari na sobrang sisipag, yung mga vice president. Kayo po, mga training team, sabi ko kailangang ibalik ko ito sa pamamagitan ng magandang buhay ko na maayos. Tama. Kasi pwedeng maganda ang kinikita mo, pero hindi maayos ang buhay mo. Yun. Wow. Kasi marami na ako nakitang ganon. Ako sa company ganito, sa industriya natin, marong ang lalaki ng kinikita pero nawasak ang pamilya. Yun ang iniingatan ko. Ang mangyayari dyan ay
nagugulo yung sistema ng utak mo, at the end of the day, napahiya ka na, mag-exit ka na lang. Maraming nangyaring ganon. So sa akin, sabi ko hindi, nagplano ako ng todo. Kaya naman, pinlano ko ng todo, sir, pinlansya ko lahat yun. Sabi ko, may bahay na ako, may mga sasakyan ako, may investment na ako, may mga namili na akong lupa. Kasi yung time na yun, sobrang hataw ko talaga kasi binata ako eh. Wala ako obligasyon eh. Sabi ko, girlfriend lang, kasama ko lagi. Tapos ang nangyari doon, after noon, sabi ko kay Mrs., di kinasal na kami. Naka-prepare na, sir, yung panganganak. Ganun ako katindi, Wow. financially. Wow. Oh, financially. Wala pa, sir? Pala. Oo. Wala pa. Alam Kasi mo. sinerge ko na, sabi, pag na-CS daw sa St. Luke's, mga 300,000. Okay. Wow. Ay, ang plano ko ay tatlo ang magiging anak ko. Oh, tatlo? Sabi ko, at least may 1 million ako panganganak. Kaya pinakamasayang buhay ko, sir, alam mo, yung 5 years after ng wedding ko. Kasi yun ang plano ko. Nakaplano ako na po, 2040 kakasal ako, 15, 16, 17, 18, 19. Yan yung moment na gagawa ako ng gagawa ng bata. kaya alam, tingnan niyo, 5 years, tingnan niyo yung mga post ko sa FB. Di ba? Tumatakbo lang ako noon. Tapos gumagawa ng bata. Alam niyo, effective. Sabay inom ng mga supplement natin. Yan. Tapos buntis agad si Jana. Tapos alam mo, hindi ako ng problema. Na kasi nakita ko sa mga kaibigan ko na kapag manganganak, sino-sinong uutangan. Sa akin, na-prepare ko yun. Yan. Ito malupit. So, ang nangyari kasi dyan, noong ginagawa ko yung babying yun, doon na rin nagpe-prepare ako para sa mga babies ko. Wow. At alam mo, nakita ko yung sarili ko, nagising na lang ako isang araw, kasi financially, meron akong goal para sa pamilya ko. Ang goal ko, let's say, yung aking panganay, si Kayla, noong siya ay magti 3 years old na, ni-require na siya ng bangko na pumirma ng mga documents. Wow. Very 3 years proud. old pa lang. Yes, sabi ko, paano po pipirma yan? Ang bata-bata pa. Sabi, hindi sir, kailangan idiit na lang na ganyan. Mark. Kasi ang laki ng perang ilalagay ko sa kanya. Hindi pwedeng hindi namin makita yan. So nakita, sinukat yung mga height niya. Alam mo, yung mga anak ko, walang kaalam-alam. Ang pinipirmahan nila, alam mo ba nakalagay doon, pagka-graduate nila ng college, multi-millions ang makukuha nila. Wow. Wow. Ganyan ka-importante, sir. No? Pagpapakinggan ka, sir, ang pinaka matututunan talaga ng mga nanonood sa atin. Yung pagpaplano talaga eh. Yes. Diba may kasabihan nga, if you fail to plan, you plan to fail eh. Yes. Diba? So pagdating sa finances, kitang-kita dun sa story mo, sir, grabe yung pagpaplano mo pagdating sa finances. Oo, seryoso ako doon. Oo. Seryoso ako kasi maraming mga kilala naman ako doon sa empowered consumerism na mahilig mag-joke. Lahat na lang ng joke, ginawa ko na. Pero pagdating sa finances, hindi ako nagbibiro. Wow. Talaga seryoso kong inuupuan yan. Tapos alam mo, nagkaroon ako ng second baby, si Keisha. 3 years old na rin siya. Nung 3 years old, again, ni-require na naman siya ng bangko. Wow. Sir, kailangan pumirma ng anak mo. Pirma na naman siya, yung mga anak ko, mga ganyan. Last October lang yun. Wow. Alam mo, ang pera na nailagay ko sa aking mga anak, ayaw ko namang banggitin ito, pero bigyan ko ng idea. Kayang bumili ng sports car na mamahalin. Ganon siya kaano. Ganon. Kasi, alam nyo sir, yung naging buhay ko dito sa empowered consumerism, siguro, paano ako nagtrabaho as customer service department, yung background ko as religious person, being professional, being networker, negosyante, nagsama-sama po yun. Sabi ko, kailangan sa amin kasing mga economist. Yun. Pwede. Meron kaming tinatawag na dalawang uri ng tao, sir, pagdating uri ng tao. sa finance. Meron tinatawag na kurbata, Necktie. necktie. At meron ding handkerchief, panyo. Panyo. So, ngayon, even sa empowered consumerism, ma-assess mo rin sarili mo saan ka. Kung papansinin nyo mabuti, sir, ang panyo, kapag ikaw ay sinipon, papahiran mo. Kapag ikaw ay napapaluha, kapag ikaw napawisan, pag nabasa, kapantuyo, at Madaming papansinin mo, gamit. ang dami niya talagang gamit. Pero ang panyo ay laging nakatago. Tama. Nakatago siya sa bulsa. Isa. Pero itong Necktie. necktie, very proud. Nasa gitna. Talagang kitang-kita. Pero kung iisipin mo mabuti, wala siyang gamit. Forma lang siya. Oo nga, no? Tama. Forma lang siya. Galing. Pagdating sa finances, sir, merong ganyan. Kaya kailangan magnilay tayo. Wow. Kasi maraming mga maporma lang. Pero ang totoo,
kumikita lang ng income pero walang asset. Yan. Tatandaan natin, mga kapatid, sa lahat na nakikinig dito, ang pinakamahalaga po, kapag kumikita ka na ng pera, kailangan magkaroon ka ng asset. Asset. Hindi pwede na puro purchase ka lang. Mm. Kasi at the end of the day, yung principal mo ay mahihirapan. Yan. So, ano pong gusto kong sabihin? Teka lang, Ganito, teka lang, yan. Brad. May binanggit kang principal. Sino yung principal? Nahimik yung Ang alam principal. kong principal, Brad, yung sa school eh. Oo nga. Principal sa school. Nahimik yung principal. Sabi niya, biglang mag-principal tayo eh. Meron tayong principal pag tinatawag sa finance to, sa finance. Yan, yan. Pagdating sa pera. Siyempre, pag-usapan natin dito, financial literacy. So, dapat maintindihan natin, what is your principal? So, kailangan ingatan mo yung principal mo. At ang principal mo, yung para pumarating natin tinatawag na financial freedom. Kasi maraming nababanggit yung word na yon, pero marami doon ay hindi talaga natatouch. Kasi hindi ko mo ikaw ay may napakalaking bahay, napakalaki ng income mo, na talagang lahat na ng pinapangarap ng iba na material thing ay nasa iyo, ikaw ay may financial freedom. Kung ang lahat ang lahat ng iyon ay nanggagaling lamang sa principal mo at siya nagsasuffer, at the end of the day, may hirapan niya kapag may nangyari sa principal mo. I-elaborate ko lang po What is principal? Kapag sinabing principal, halimbawa ako sa empowered consumerism, ako na lang ang maging perfect example dito. Yes, sir. Di ba ang naging plano ko ganito? In 5 years time, ipe-prepare ko yung pagiging family man ko. So, from 2009 to 14 yun. 2000, ito para sa mga babies ko. And ang akin po ngayon, ang direction ko po, from 2020 to 2024, 5 years po yan, 2021 and 2024, puro po ito sa education ng aking anak. Wow. In fact, gusto ko pong sabihin dito na si Kyla ay panganay ko, tapos ko na po ang grade 12 niya na tuition fee. Wow. At Kompleto na. Ateneo de Manila ang standard na kinuha ko. Wow. So kung mag-aaral siya sa medyo mas mababa, so advantage sa akin. So ang ginawa ko doon, kung magkano ang tuition ng anak ko ngayon, na grade 1, grade 2, ganyan, mag-i-increase ka lang ng 10%. So kung ang inflation rate ay 4%, ay meron kang 10%, ang laki ng buffers mo. Malaki. Oo, 6%. So ngayon, ang ginawa ko po dyan, kaya ngayon, lalo ako nagsisipag dito sa empowered consumerism. Kaya ang tanong nga na iba, bakit ang laki-laki na ng grupo mo, humahataw ka pa rin? Kailangan ko humataw. Kasi aliliit pa ng mga anak ko. Kailangan ko paghandaan to. Actually, si Keisha, tapos ko na hanggang grade 6 niya. Eh, meron akong maliit na anak. Yung Basta bata. by the end of 2024, tapos ko po ang college nila. College plan na. Hanggang matapos ko po yun. Iwalay pa to yung pinapirma mo, ha? Ay, hiwalay yun. Hiwalay yun, Iba yun eh. Wow. Security nila yun. Kasi kaming mga Chinese. hindi nyo na itatanong. Marami kasi hindi nakakalam nito. I'm Mike Macron. Ayan. Ang buhay ko po talaga, sir, 3 naging tatay ko sa buhay ko. Tatlo. Ayan, 3. Wow. Meron akong tinatawag na biological father. Ang biological father ko is a CPA. Okay. Wow. Mayaman ang tatay ko, sir. Mayaman siya. At negosyante to. May-ari ng mga ganito, ganyan. Ang problema, biglang namatay. Ako ay maliit ang bata. So, ang nangyari dyan, ang mother ko ay nakapangasawa ulit. At kaya ako nadala sa Cavite. So, nung nakapangasawa, kinalimutan kong pagiging Macron. Kaya lagi akong binibiro ng aking stepdaddy, tatay ko. Sabi niya sa akin, para hindi na tayo maghirap, puntahan mo na yung mga kayamanan ng tatay mo, kuhanin mo isang building doon. Sabi ko, parang nawala na ako ng appetite. Sabi ko, kaya ko namang mag-build na sarili ko. Hanggang nakapasok ako sa religious life. Yun yung sa akin, naghumubog sa akin. Kaya yung direction ko ngayon, kung bakit ako sipag na sipag sa empowered consumerism, simple lang. Meron akong pine-prepare para sa mga anak ko. Wow. Ang maganda po rito, malinaw sa akin, na ang principal ko ay hindi nagsasuffer. Ano ba ibig sabihin noon? Kung hanggang ngayon ikaw ay matagal na, ito po, sa mga baguhan, siyempre, baka hindi nyo ma-appreciate yung sinasabi ko. Pero tatandaan nyo po, makinig mabuti ang mga 1 month old, 1 year pa lang dito, yung mga distributor pa lang, SE Gold Executive, makinig po kayo mabuti. Kasi, 15 years sa company ito, hindi biro. Tama. Hindi ka tatagal dito kung ikaw ay hindi nangangarap talaga. Tama. So, ako po, nangarap ako mabuti, itinaya ko yung aking profession dito, sabi ko, dito ako masaya.
Kasi sa totoo lang, compensated ako eh. Tama. And yung happiness ko hindi matatawaran. Dahil sa totoo lang, hindi naman ako ma-issue tao. Sa totoo lang, makita nyo, bait-bait ko naman. Oo, no. Hindi ako mareklamo sa management. Lahat na na-appreciate ko lang. Kasi hindi biro yung ginagawa nyo ng pagpupuyat. Diyos ko, sabi ko, ang hirap na ginagawa ng to. Na-appreciate ko po yun. At nagpapasalamat ako ng todo doon. So, dahil doon, nabalanse ko yun. Sabi ko, ang sarap magtrabaho dito kapag yung bang mga tao nakapaligid sa iyo, halimbawa, makita mo si Sir Arnel, ang ganda katawan. Sabi ko, wow, Ma-i-inspire ka lalo sa Ang ganda ng mga dibdib na ngayon. Sabi ko, ano ba naman yun? Tapos yung bang ang saya-saya ni na Bert, Sir baka John. nakikinig siya ngayon. Ah, hindi. Hayaan mo siya makinig. Sir John. Ay, hindi, Sir John, ano yan? Lahat ng kawitihan, alam niyan eh. Witty yan. Tapos, Sir Jerry, ma-appreciate mo talaga yung parang, yung mga hindi masasabi ng iba, nasasabi ng taong ito. Sabi ko, ano ba to? Halimaw sa ano eh, parang si Miriam Defensor. Tama. Tsaka hindi, alam mo, yung kabaitan ni na Sir Jan. Alam mo, Sir Jan, ang dami kong utang na loob dyan, sa totoo lang. Nung nagsisimula kami, alam mo, Sir Jan, galante yan eh. Hindi, si Sir Jan kasi tahimik. Yan eh, bibiglain ka na lang. Mike, hindi ka. Kung pagkasama ka sa abroad, galante yan. Tsaka ang bait-bait. Basta laki ka ng utang na loob kay Sir Jan. Alam nyo na yan, Sir Jan. Hindi, lalo na dito kay Doc tsaka kay Doktor. Yan naman ang hindi ko kukuhaning ninong at ninang kung hindi ko mahal. Yan. Sige, ako, sa totoo lang, ang haba ng mga pagsubok na nangyari sa grupo namin. Alam nyo naman yun, ang tao rito, come and go. Pero ako, sabi ko, dito ako. No matter what, dito ako sa AC. Kasi ang laki ng utang na loob ko dito. Yes. Dito ako nagkaroon ng mga bahay, Mga. Take note, ha? mga sasakyan. Mga sasakyan. Mga lupain. Yun, no? Ay, alam, meron akong tuwan-tuwa ako, sir, ngayon. Gusto lang. Ito yung sinasabi ko na nakapag-prepare ako eh. Kasi ugali ko yung tinatawag na delayed gratification. Alam mo ba noong 2014? Yan, powerful yan, sir. May nabili akong lupa worth 6.3 million. Inipon-ipon ko yun. Yung mag-iingkas ako, iniipon ko yan, ipon ko. Nabili ko. Alam mo ba ngayon, nalagyan ng daan na Wow. konkreto na. Ang halaga na ngayon, 15 million na. Wow. Sabi ko, kung hindi because of empowered consumerism, wala ako noon. Tsaka hindi ko makukuha sa SM. Kahit magpagulong-gulong ako doon. Namatay na nga si Tatang wala pa rin. Ako, I think maturity yung magdadala sa'yo para tumagal ka dito. Tama. Kasi ako naisip ko, hindi pwede na marami kang pangalan na ito in-introduce mo tapos ang araw, iba na naman, mga ganun. So, ang nangyari po sa akin, pinotrektahan ko yung principal ko. Yan, magandang Balikan ko po yan. Yan. Sino ba yung principal na yan? Kanina pa pinag-uusapan na yan. Kasi sir, maganda yan eh. Kasi di ba ikaw, bago mo na-achieve yung mga investments mo, financial literacy, syempre kailangan malaki yung principal mo eh, no? May principal. May principal, tsaka malaki Kasi dyan, no? tinatanong yan ng bangko. Oo. Tinatanong yan ng bangko. Kasi, alam mo sir, in fairness lahat na ng bangko ay sumusulat sa akin. Sa totoo lang. Lahat. Karamihan. At bibigyan ka ng mga credit card. Saan kaya nakukuha nitong address ko? Darating na yung sa bahay mo, mga credit card na kaya. Ang ginagawa ko, tinatabi ko. Hindi ko talaga ipina-activate. Siguro nakikita nila malaki yung pera. Talagang... Dapat tanong natin dito, sir. Saang bangko ka ba walang pera, sir? Yun yung tanong dito eh. No? mga international na yan. Pero lahat ng mga matataas na uri ng bangko dito sa Pilipinas, siyempre meron tayo. At saka tayo, iba, pag darating tayo doon, humahawi yung mga tao. Ayan, ano to? Hindi pumipila, no? VIP. May technique kasi ako dyan. Kasi pala kaibigan tayo eh. Pagka papasok kayo, mga security guard. Sir, kumusta na kayo dyan? Yung pala technique. May pampadulas eh, no? Kailangan talagang ikaw ay mapagbigay. The more you give, the more you Sa receive. totoo lang, sobra-sobra ang kinikita namin dito sa Empowered Consumerism. Sobra-sobra talaga. Ang maganda po sa akin, hindi ako naninigarilyo. Wow. Wala akong bisyo, hindi ako nang babae, hindi ako nagiinom, hindi ako nagdodroga. Wala lahat. Isa lang hindi ko maiwasan, ang magsinungaling. Hindi, joke lang po yan. Ano ba yung mga pinagsasabi ko dito? Live tayo, live. Enjoy 1,100. Live tayo, live. Sorry. Ito pa, principal, balikan ko yung principal.
Kasi kapag papansinin nyo po, kapag kayo ay kumikita na ng pera, kasi alam nyo dito sa empowered consumerism, whether you like it or not, kikita ka talaga ng malaki. Tama. Alam mo, tinandaan ko yan. During ng meeting namin ng top 20, ni Doc Ed, may meeting kami. Sabi ni Doc Ed sa amin, alam mo, kayo naman talaga lahat dito yayaman. At magiging millionaires club talaga kayo lahat. Milyonaryo. Pero ang question, anong klaseng mayaman ka kapag yumaman ka na? Alam mo, nung narinig ko sa presidente natin, inisip ko talaga mabuti yun. Anong uri ka ng mayaman kapag mayaman ka na? So, in return, nagpapakaayos po ako. Alam mo, mahirap magpakaayos ng tao. Ang daming tukso eh. Ang daming nakapaligid sa yung mga kung ano-anong mga temptation. Ano? Pero kailangan, babalik ka lagi sa point na meron kang goal. So ako po, pansinin nyo po, kapag tumatagal na kayo dito, protect your principal. Ang principal income po natin is empowered consumerism. Yun. Yan. Kasi ako pag tinanong ng bangko, what is your principal? Sir, empowered consumerism. Meron ka bang ID dyan? Meron po. Ito, poging-pogi. Ayan. Patingin ang ITR mo. Ito po. Yan. Ikaw ba may-ari ng company yan? Hindi po. Distributor lang po ako. Ba't naman ganito kalaki yan? Hindi, tinatanong ako. Ikaw ba may-ari? Hindi po. Distributor lang po ako. Ba't naman ganyan kalaki? Sweldo na naman lahat ng empleyado rito. Sabi ko, hindi sir, tax ko lang yan. Tax ko lang. Oo, ITR pala yung pinakita mo. ITR. Oo. Kaya sabi ko, automatic, bibigyan ka ng mga checking account. Sir, ano bang credit card ang gusto niyo, sir? Lahat yan. Ito na. So, lagi akong protected yung principal ko. Kasi ako may tinatawag ako sa sarili kong finances. May tinatawag akong walling. Na hindi dapat nararating ng principal ang liabilities mo. Wow. Ano ibig sabihin nun? Sir, accounting tayo. Ito yung principal mo. Okay. O para maintindihan, para i-layman's ko na lang, ang left mo liabilities. Ang right mo is asset. Okay. Kapag itong encashment mo, pumupunta sa pambayad ng kuryente, sa tubig, sa mga gas mo, lahat-lahat, it's okay sa nagsisimula. Okay. Pero dapat marating mo yung moment na may malaki kang income na mai-invest as asset at ang kita ng asset mo ang magpupuel sa lahat ng gastusin mo. Wow. Para mayroon siyang leveling. Ang tawag po doon, protected yung principal mo. Kasi akong ginagawa ko, let's say ako, simplihan natin. Let's say nakabili ka ng condominium. Ang question kasi dyan, bakit ka bibili ng condominium? Para lang bang ipakita na maganda ang kurbata mo? Ang necktie mo? Necktie. Necktie, ha? Necktie Necktie, and ho. handkerchief. Kung yun ang objective mo, okay naman. Okay naman. Pero pwede naman nating laliman. Ganda ng location. Pwede bang mag-invest ako dyan tapos kikita ng 50,000 every month? So kailangan mo mag-ipon. At i-invest mo doon. So kung kumikita ng 50,000 every month, prime yung condo mo, inuupahan. Ang question is this, anong gagawin mo sa 50,000? Na every month na income mo. Kasi ang nagpo-fuel niyan ay principal mo. Yes. Hanggat maaari, iyan ang magbayad doon sa monthly dues niyan. Pero yung income na to, may objective ka. Saan ko dadalhin? Ipambabayad ko ito sa tuition ng anak ko. Ito ay pambayad ko sa aking mga katulong. Ito ay ganyan ang ginawa ko. Bawa, ito lang, para maging matilino po tayo sa pamemera. Kasi darating talaga ang time, kikita ka ng sobrang laki dito. Kikita ka ng 1.5 million, 2 million. Pag sinipon-sipon, kami mga top earner rito, 800,000. Sinipon-sipon pa, Brad. Sinipon-sipon pa. Awang-awa na kami sa sarili namin pag gano'n. Napakaliit naman ang kitaan dito. Grabe naman yan. Mike, per month to ha? Per month yung pinag-usapan ha? Monthly po, kasi abnormal talaga ang kitaan dito sa empowered consumerism. Hello, hindi to yearly, hindi to yearly. Ito na, para bilisan na natin, Halimbawa, gusto mong magkaroon ng farm. Kaya kasi meron dito kumikita na malaki. Ang tanong ay, bakit gusto mo magkaroon ng farm? Para magkaroon ka ng rest house? At ang rest house mong ito ay lalagyan mo ng caretaker? Tapos every week ka lang pupunta? At the end of the day, lumuluma, nagbabayad ka sa caretaker mo, hindi ka kumikita. What if ang ginawa ko ito? Bumili ako ng farm. Pinataniman ko kasi ang principal ko, kayang bumili ng abono, kayang bumili ng seeds, kayang magpalinis ng lupa, tama? Pero yung income na yon, yun ang ginagamit kong pangpalengke.
Alam nyo ba, ito, sa mga nakikinig dito, ngayong pandemic, ang lahat ay problemado. Ako nagpapasalamat ako kasi alam ko yung konsepto ng pamemera. Kasi ang pera po ay tool. Tool po siya. Meaning ganito, kapag itong silyang ito, umuulan, hindi ito appropriate para sa ulan. Kasi pag binuhat ko to, mabigat. Ang kailangan ay payong. Tama. Yun ang tamang tool. Ngayon, ang tawag ay ganito. Ang tool kasi ay nagpapagaan ng buhay mo. Kapag ang pera na dumarating sa iyo ay nag-cause ng trouble, ibig sabihin, mali ang paggamit mo ng pera. Kasi ang pera po ay tool para maging maayos ang buhay mo. So ako, ang ginawa ko, farm. Sige, pataniman yan. Malakas naman ang principal ko. Magkano ang kailangan sa pagpapalinis? 100,000. Okay, be it. Magkano ang fertilizer? Magkano ang seed? Planchado. Ngayon, ang tanong, pag kumita, saan ko ilalagay? Meron tayong tinatawag na market, supermarket. Ako po kasi mahilig akong magsulat. Mahilig akong magsulat na talagang, sulat. Na-track ko na po magkano ang monthly expenses ko. Alam mo, hindi ko pagyayabang ha. Hanggang 2025, tapos ko ng pamamalengke sa bahay namin. Wow. May budget na. Yes, may budget na for po the talaga. next 5 years. Yes, kaya during pandemic, hindi po ako hirap. Kaya, ang message ko po ganito, mamaya po, upuan nyo po ito, seryosohin nyo ang tungkol sa inyong pera kasi kikita po tayo ng malaki dito. So, clear your mind. Lahat ng problema mo, kalimutan mo muna. And then, write your expenses. Then, prioritize your needs. Tapos, increase your income. Humataw ka dito. Yes. Magpayaman ka ng marami at magiging happy ang buhay mo. And then, save. And then, kapag nakapag-save ka na ng malaki, diyan ka na makakabili ng mga properties na pwedeng kumita ng pera. Then, magkakaroon ka ng profit and pay your bills. Kaya ako dito, bago tayo matapos, gusto ko kayong iwanan ng kwento. Yan. Oo. Kwento Kasi- na, Brad. Ang aga naman. Wait lang, di pa tayo tapos. Di ba matapos? Direct, overtime, Direct, overtime. Oy, di pa sabi ni Direk, wag daw, gumanon eh. okay Nag-wave, lang, okay wag lang. daw. Ayaw ni Direk Okay. matapos. Ayun Ayun yung manager natin Ayun, sa oh. kanan. Sige, Pero magandang tanong, sir. Kasi syempre, ikaw, sir, ang dami mo ng investment. Pero bago mo na-invest yung mga, para magkaroon ka ng ganun kadaming investment, of course, kailangan palakihin mo yung principal mo. Principal. Yes. Yung Palaki- empowered consumerism. Palakihin mo yung grupo mo. Oo. Alagaan mo. Any tips, sir, sa mga tao na gustong ma-reach yung level ng financial status mo ngayon? Kung Paano paano nila palakihin papalakihin yung yung principal nila, principal, which is yung grupo? empowered Eto lang. consumerism. Para sumabog ang income mo sa empowered consumerism, kailangan hindi ka madamot. Yan. Kailangan talaga iniinvesan mo yung mga tauhan mo. Yung Wow. mga leaders mo. Ito, alam niyo na mga leaders ko. Ako, kapag kailangan ng leaders ko ng 1 milyon, binibigay ko. Wow. Sige, saka mo na lang ako bayaran. Wow. Alam niyo na mga nakikinig. Hindi ko nababanggitin isa-isa. May mga moment dito sa Mike, buhay kailangan ko na. ng 1 million, Mike. Sige, mamaya na lang. Hindi kasi, Sino may kailangan ng 1 million dito? Namimigay na ng 1 million. kasi kailangan ng downline mo ng 500,000 kasi kulang daw ang ganito. Kapag alam mo talaga liter, ibigay mo. Huwag kang manghinayang kasi babalik yan sa'yo. Tama. Ay sir, bilang humahawak na malaking grupo, kailangan ready po kayo kung gusto mo talaga yumaman, ang tumulong hanggang ikaw ay masaktan na. Wow. Yun. Kasi Ganda nun, ha? may mga moment po rito na nagkasakit ang anak ng downline mo, no choice ka. Nagkasakit si ganito, nanay niya, inilibing ng ganito, walang palibing, banatan mo na. Huwag ka lang madamot. Kasi ito ay isang pagbabalik din natin sa kanila. Oo. Kasi hindi mo naman mararating ang status na yan kung hindi because of them. Mm. Kaya ako, hindi ako madamot. Ilang downlines ko ang nakatawid po ng kanilang, yun, may difficulty kasi dito eh. Oo, tama, Lalo tama. na kapag kumuha ka ng sasakyan, ganyan. May mga moment, kasi ang sales nagaganyan yan. Yan. So, nasaan si upline? Doon ako papasok. 3 months na nakulang, o magkano yan? 50 mil, ito na. Lumayas ka sa harapan ko at Kumataw ka na. ganun na. Ay, alam mo, ang pagpapasalamat ng mga tao hindi mo matatawaran. Tama, sir. Sir, ako,
sabi ko nga sa inyo, tumayo ako as panyo dito eh. Mm. Kasi hindi ako yung necktie type eh. Mm. Hindi kasi ako red personality. Kasi Tama, alam mo tama. yung pinanggalingan ko. Mm. Ako, ang dami ko na pag-aral Wow. na hindi ko kamag-anak. Wow. Na ngayon tapos na po. Mm. Part po yan ng aking kung sa Alive Foundation namimigay tayo. Mm. Ako, part ng ko yan eh, na yung mga walang-wala. Mm. Ilan na po yung napatapos ko na high school. Dalawa na yung napatapos ko ng college. Hindi ko to kamag-anak. Wow. Mm. Hindi ko kamag-anak. And hanggang ngayon, may pinapag-aral ako na isang architect, isang agriculturist, Wow. at saka, naglolo, yung isa. Wow. Opo. Ito yung mga mahihirap talaga na tinutulungan ko. Ano ba naman yung bigyan mo ng pang isang sem niya na tuition fee? Di ba? Malaking bagay yun. Oh, tsaka principle sa buhay yan, sir. The more you give, the more you receive. Kaya sabi ko nga, hindi naman nahahamper yung aking principal. Eh. Dahil naglagay na ako ng walling, may budget na para dyan. Oo. Ang dami ko namang investment na bago nga makarating sa principal, natapos na nito eh. Ayun ang ginawa ko. Ito, tapusin ko po sa isang kwento. Yan. Oo. Kwento na tayo, Brad. Kwentuhan eh. Yan. Kasi kilalang to si Sir Mike sa sa mga Sa lahat kwento ng eh. seminar niya, Oo. lahat ng talk niya, may kwento sa ending. Oo. Yan. Pero Brad, live tayo ha? Live. Oh. Anong klaseng kwento ba yan, sir? Bawal ang bastos, ano? Ah. Teka, buti pinaalala mo, Oo, sir. Kaya ano nga ba yung kwento ko? Naputol tuloy. Di, sir. Okay lang. Okay lang daw kung medyo green. Iba-block naman daw yung account mo. Hindi, kasi pagka live, si Sir Jun bagay sa gano'n. Pero dito, hindi. Tsaka nasabi mo na, sir, na ano eh. Hindi, ikwento natin tungkol sa finances pa rin. Yan. Ito meron dalawang empleyado. Sabihin natin si Juan at si Pedro. Okay. Yan. Hindi sikat yun eh. Hindi sikat, sir. Hindi sikat eh. Si Juan at si Pedro. Kamag-anak siguro yun. No? Lagi na lang magkasama. Si Pedro, si Juan ay ito yung pareho sila ng sa isang company. Mm. So, may habit ang dalawa. Okay. Mm. Tuwing break time, itong si Juan ay nagse-cellphone, nag-FB, kung ano-ano mga games na ginagawa. Itong si Pedro, during break time, nagbabasa ng libro, nag-iisip kung paano kikita. Itong si Juan, kapag may mga day off sila, ang ginagawa nito, natutulog lang sa bahay. Ito naman ay nagtitinda ng kung ano-ano. At ito naman si Juan, na habang empleyado, ang katwiran, maliit ang sweldo ko, hindi na ako mag-iipon. Itong isa ay nag-iipon. 50% ng sweldo niya iniipon. Wow. Kasi binata sila pareho. Oo. Dumating ang point, 5 taon na sila. At nung 5 taon na yon, si Juan ay walang ipon. Si Pedro ay may ipon. Kasi ito si Pedro madiskarte. Ito yung mga tipong nagbebenta ng kung ano-ano doon sa opisina nila. So dumating ang point na nakakita ng opportunity itong si Pedro. At dahil may ipon siya, confident na siya. At ito ay nag-resign. At ang sabi niya, magnenegosyo na ako. Samantalang itong si Juan ay nanatili sa company kasi secure na siya doon. Regular na siya. Ang nangyari, itong si Pedro, bago mag-resign, nag-loan pa. Wow. Kasi may tinatawag na Savings and Loans Association sa company, nag-loan. Bakit siya nag-loan? Kasi alam na alam niyang meron naman siyang back pay. Meron siyang yung babayaran ka later. Ang ginawa niya, in-advance na niya na. Kasi nga siya yung magnenegosyo. So nakapagmuhunan siya na hindi na-hamper yung kanyang Principal. Oo, yung kanyang ipon. Hanggang umabot sa point na ang laki na ng negosyo nito. Hanggang umabot sa point na itong si Pedro ay mayat maya nag-iibang bansa na. Itong si Juan ay nandoon pa rin. Dumating sa point itong si Pedro ay bumibili na ng mga sasakyan niya. Bumibili ng bahay niya. Ito ay wala pa rin at nandoon pa rin sumisiksik. At dumating ang point, nag-asawa na sila. Nag-asawa na, lumaki na ang obligasyon nito. Hanggang nag-boarding house na, hanggang nangungupahan na lang. Ito nakapaghanda. Laki ng income niya hanggang lumaki na siya ng lumaki. Umabot sa point, itong si Pedro, lumipas ang panahon after 20 years. After almost 20 years. Nawala ng trabaho because of pandemic. Kasi
forced resignation. Mm. Kailangan magbawas ng tao. Samantalang itong isa, sobrang stable. Mm. At itong si Pedro, sa sobrang stable, ang saya ng buhay, lahat meron siya, bahay, lupa, pamilya na maayos, ito naghihikaos, nanghiram ng pera, ito nagpapahiram ng pera. At si Pedro ngayon ay ini-interview ni Sir Jason at ni Ian. Oh. Eve. Si Pedro is si Mike Macron. Wow. Yes! Diba? Iba? Ganda. Si Pedro pala to eh. Oo. So, ang layo po Kanina ka pa namin tinatawag Mike, sir. Dapat sinabi mo, una pa lang, Pedro pala pangalan mo. Ay, nasa na si Juan? Si Iwan ngayon ay namamblema. Mm. Siyempre, hindi na natin pwede sabihin ng pangalan, pero tinutulungan ko naman. Yan. So, dumating sa point na kailangan malinaw pala tayo na ngayon pa lang paghandaan natin. Mm. Paghandaan natin ang ating journey. Mm. Yan. Hindi po sapat ang kumita lang ng pera. Yeah. Kailangan ay i-secure natin yung principal natin. Mm. Kaya ang message ko po, mahalin nyo ng todo ang empowered consumerism. Mm. Kasi ang dami pang plano ng ating presidente ng Yes. management. Basta isa lang po, wag lang po tayo makulit, wag lang po tayong masyadong mareklamo, okay lang na mag-suggest. Pero wag to the point na nakakasira na tayo ng moment ng company. Ako, nandito po ako, lagi ko sinasabi, hanggang sa dulo, tutulungan ko kung ano makakaya ko. Ako, tumatayo as bilang distributor dito, aayusin po natin. Inaayos ko ang lahat. Para din po ito sa mga sa grupo natin, maging ehemplo ka. Mm. At darating naman ang time, kayo naman nandito sa posisyon namin. Yeah. Tama. So, sana po, maayos tayo. Yeah. So, yun lang ang gusto kong sabihin na araw-araw ng buhay ko, nagpapasalamat po ako. Yun. Kasi lagi ko nga sinasabi, sa mga tito ko nga minsan isang Christmas, nandoon kami lahat. Mm. Sabi ko sa kanila, hindi ba kayo nagtataka? Bakit lahat ng pagpapala ng Diyos ay binigay na sa akin? Mm. Magandang asawa, maayos ang mga anak, malaking kita. Mm. Lahat. Kasi alam ng Diyos, kapag ako ang nabigyan nito, kayong lahat ay maaambunan. Tama eh. Share. Iba. Kasi pag ito binigay sa'yo, ay gutom ako. Alam ng Tama, Diyos. tama. Alam din ng talaga, Diyos. Alam din Tama, talaga ng tama. Diyos. Ano Yan. po, ayan, ngayon, last word ko po, timbang-timbangin nyo po. Yeah. Kasi sa simula, okay lang po maging necktie tayo. Mm. Kasi kailangan mo yun. Dahil nasa marketing tayo. Pero at the end of the day, sometimes dapat ay maging panyo ka rin. Tama. Na nakatago na ikaw ay maraming nagagawa. Mm. Na hindi, ang empowered consumerism po ay hindi lang po ito show off. Tama. Yan. Kasi talagang ito po ay nagpapabago ng buhay. Yes, definitely. From the word of Mike Macorohon. Diba? Grabe. Grabe. Dami nating natutunan. Ang dami Bitin natin. eh. Oo. Nakakabitin naman to. Grabe. 1 hour eh. Okay, pero with that, good news sa lahat ng mga easy buddies. Especially, okay, so sa mga SE po dyan, okay? Silver Executive, Gold Executive, and sa mga GA Prime, okay? Guys, naggawa na po kami ng isang segment last Friday, tama Last ba? Friday, Yeah, last Friday with BRZ. It was an exclusive. Ulitin ko, exclusive po ito sa mga global ambassador. So if you miss that, don't worry, kasi gagawa rin tayo ng SE at GE na close group. Oo, gawa na Yes. actually, sir. Gawa na. oo. Invite na lang. So please, make sure na invite nyo po lahat ng mga kilala nyong SE dito. Tapos pag GE ka naman, pumasok ka doon sa GE. Pag GA, pasok ka na. Bakit? Kasi yung mga bitin na pinag-uusapan dito, medyo bitin kasi, di Oo, ba? bitin eh. Oh, yung mga bitin, iimbitahan natin si Sir Mike, ha? Oo, part 2. Yes, lalo na sir yung mga global ambassador. Oo. Yun talagang kumikita na ng malaki. Yan. So, paano ba natin tutulungan sila? Yan. So, maganda exclusive yun kasi sa ganito pong discussion, kailangan ay general tayo eh. Yes. Marami nakikinig sa mga bago lang. Tama. And then, syempre, wag natin kalilimutan, 15 years na po, 15 years anniversary natin Yes. sa June 12. Yes. Yan, diba?
Grabe yan. And then sa lahat ng mga sa lahat ng mga nasa Europe, sa May 9, meron akong Europe group na invite Wow, ako. May 9. Wow. Ayan. Watch out for sa that. sa grupo ni na Roda Sikat. Ay, Oh, sila yan. Tita Helen. Oh, Yan si Tita Helen. Sila Birthday Marie, nun, ni Tita oh. Helen. Kasama yun dun. Sige, sige, no, makita. Maraming mga schedule na masaya itong empowered consumerism sa lockdown. Hindi ko naman sinabi na wag naman Misunderstood. misinterpret. Ano lang po, advantage business kasi tayo. Yeah. Yes. Hindi Flexible tayo hindi tayo yung na tinamaan ng direct ng pandemic. Kaya ako po nagpapasalamat po ako talaga na tama yung naging decision ko noong 2007. Sa totoo lang, pwede ko namang karirin po ang ibang industriya ng employment akin kasi may pinag-aralan naman ako eh. Pero ito talaga yung pinili ko. Alam mo, masaya ako. Bakit? May marami rin akong kasamang mga businessman na kilala na hindi naman members natin, ano? Alam mo, hirap na hirap sila ngayon. Yung tipong umagang-umaga, nasa opisina nila, mainit ng ulo. Oo. No? Samantalang ako, tumatakbo. Ang dami ko nakita mga negosyo na ang sakit na ng ulo sa mga empleyado. Samantalang ako, masaya akong kausap ang grupo ko. Yun. Ang saya kong makita ang sarili ko na nagja-jumping rope, naghuhula hoops pa nga. Pero kumikita na malaki. Yan. No? Kaya, and then lastly, hindi ito mangyayari kung wala kayo. Ako sa totoo lang, Thank you, ang laki po ng utang na loob ko sa inyo, sir. Yeah, mga vice president natin, kasi kayo yung nagpupuyat, kayo yung power na ganyan, ang mga grupo namin ay sabog na sabog. Kami naman ay 1-8. Kaya ako gabi-gabi na lang, salamat kay Sir George. Pahabain niyo pong buhay na mga to. Di salamat po ito. Sana po si Doc ay humaba po ang buhay. Habang kami mga distributor, ang yayaman namin, gaganon. Asaya ko po. And lahat ng ito, masasabi nyo, basta ang goal natin, tumagal ka dito. Yes. Ito po ay marathon, hindi to sprint. Tama. Kaya patagalin mo natin sarili natin. Sama-sama tayo dito. Ang layo na mararating natin. Hindi ka nag-iisa rito, nandito kami para tumulong sa inyo. Yes. With all my Tama heart. yun. So, thank you so much and God bless. Alright! So, galit na po yung director namin. cut Cut na daw. daw. Walang stretching. So, thank you. God bless you. Stay safe. Yes. Always tune in sa Easy Podcast kasi dito, iba talaga sa Easy Podcast. Yes. Thank you, Sir Mike. Thank you, Sir Mike Macaroon. Part 2 para sa mga global ambassadors. And June 12, wag niyong pakakalimutan, June 12, our 15th year anniversary. Yes. And God bless everyone. Stay safe. Yes, thank you. Thank you, Sir Mike. So, bitin, sir, bitin. Ba-dum-bum.